Good morning, Apostle Pips. I'm Rachel from Clinic Team, and for today's topic, we will share something about diabetes. And of course, a lot of people thinking that one of the major causes of diabetes is about eating so much food with high sugar content. So let us know if the basic knowledge that we have is really true. So what is diabetes mellitus? So diabetes mellitus is also known as diabetes. It is a disease that occurs either when the pancreas does not produce enough insulin or when the body cannot effectively use the insulin it produces. So for diabetic patient, ang problem sa kanila is yung pancreas nila. Ang affected doon is yung pag-produce ni pancreas ng insulin sa katawan natin. Ang question is, what is the function of insulin in our body? So insulin is a chemical messenger that allows our cells to absorb glucose. So, ano ba yung glucose? So, glucose is a sugar in our blood. So, in everyday life, we need sugar, we need energy. So, through the use of insulin, yung sugar natin sa blood natin, nagagamit natin siya. So, the sad story is, for the diabetic patient, yung insulin hindi natin nagagamit or kulang yung insulin na pinoproduce ng pancreas natin. We have three types of diabetes. So we have type 1, type 2, and gestational diabetes. So type 1 is also known as juvenile or insulin-dependent diabetes. So for type 1, it is usually yung mga patient na na-inherit nila yung diabetes. According sa risk factors for diabetes, no, kapag yung isa sa member sa family mo is may diabetes, so 3 times na possible magkaroon ka rin ng diabetes. So for type 1 din, insulin dependent sila kasi yung part sa pancreas nila, which is the beta cell, na-destroy siya, which is nagpo-produce ng insulin. So for diabetic type 1, yung insulin, walang production ng insulin na nagaganap. So, ang nangyayari, yung sugar sa blood natin, increase na increase, kaya nagkakaroon ng diabetes. So, for type 2 naman, it is also known as adult onset diabetes. So, for type 2, it is related with the lifestyle that we have. So, halimbawa, yung lifestyle na meron ka is kain ka ng matatamis na pagkain or kain ka ng kanins kasi yung kanin marami siyang mataas yung sugar content niya. And sinabi rin siyang adult onset diabetes kasi over time, kain ka ng kain nun, so minsan na-diagnose na siya kapag matanda ka na or adult stage ka na. Gestational diabetes, yung mga patient na preggy, nagkakaroon sila ng diabetes kasi it is about the hormonal imbalance na meron sila. So, yung mga buntis, sinasabi tumataas yung hormones nila. So, tumataas din yung pag-produce ng insulin sa katawan nila. Ang nangyayari, yung insulin na yon hindi nagagamit kaya tumataas din yung blood sugar nila. Then, for patient na buntis, may mga study na after nilang mabuntis or after nilang manganak, yung pagkakaroon ng diabetes nawawala din. May ibang study na after manganak ng isang buntis na patient, nag-i-stay na diabetic sila. Let us know the symptoms for diabetic patients. So baka meron na kayo. So pwede na tayong mag-seek ng advice sa doctor natin. So sino ba sa inyo yung naka-experience na lagi na lang pumupunta sa bathroom? Going to the bathroom more than the usual. So siguro ito yung mga patient na siguro 4 or more than 4 to 7 times sila pumupunta na CR. So, sa mga diabetic patient, ihi sila ng ihi kasi ayun yung way nila para ilabas yung sobrang sugar sa katawan nila. Then the next one is feeling very thirsty all the time. So, dahil ihi sila ng ihi, ang nangyayari na dehydrate sila. So, yung iba, for diabetic patient, kahit uminom sila, yung pakaramdam pa rin nila is nauhaw pa rin sila. Having an itchy skin, so related siya sa dehydration. So, alam mo ba, ihi ka ng ihi, na-dehydrate, yung skin mo, nangangati rin siya. Then, having increased appetite. Nagkakaroon ng increased appetite yung diabetic patient kasi ang ginagamit ng katawan natin instead na yung sugar, yung fats na meron tayo, ayun yung ginagamit niya. Kaya sabi niya, lagi akong nagugutom kahit kakakain ko lang. Ayun yung mga problema sa diabetic patient kasi nakakalimutan nila yung discipline sa pagkain or yung proper diet.
feeling tired or drowsy, which is related sa paggamit ng sugar sa katawan natin. Experiencing blurred vision, feeling pain or numbness in feet or legs. So, for blurred vision and feeling pain and numbness in the leg, it is relate sa blood supply sa katawan natin. So, sa diabetic patient, ang naapektuhan yung small blood vessel nila. So, dahil nga malapot yung dugo ng mga diabetic patient, yung mga blood vessel natin na maliliit, so nagkakaroon ng bara doon. So, nagkakaroon ng insufficiency ng supply sa mata natin or sa mga nerves natin, sa mga hands or feet natin. Kaya nakaka-experience sila ng blurred vision or pain and numbness in the leg. Then cut and scrape, taking longer to heal. So, mapapansin nyo or mababalitaan nyo yung kapitbahay nyo na may diabetic patient. Ala, naputulan daw siya ng paa, natusok lang naman yon, tapos lumaki yung sugat. Kasi ang nangyari for diabetic patient kapag may sugat sila, sobrang tagal nila mag-heal. O kaya, minsan yung iba, wala namang sugat sa outer layer, pero sa loob nila hindi pa healed yung sugat nila. So, ang nangyayari, hanggang sa umaakit na yung sugat nila kasi nag-worsen siya, kulang ng blood supply. So, ang nangyayari sa mga diabetic patient natin, na-amputee sila or napuputulan sila ng kamay or ng paa, the usual, yung paa. Then, rapid extreme loss, weight loss or weight gain. So, ito nga, related nga dun sa paggamit ng blood sugar or ng sugar sa katawan natin. So, for diabetic patients, sabihin ko lang uli na instead na yung sugar sa katawan natin yung ginagamit, yung fats natin yung ginagamit. Kaya yung iba, bila siyang pumayat. Ano kaya yung diet na ginawa niya? Hindi mo alam, kaya pumayat sila ng biglaan kasi may diabetic na pala sila. And later, doon na lang nila malalaman, diabetic pala ako, kaya bumagsak yung katawan ko na ganun. O yung iba naman, dahil nga increase yung appetite nila, nagugutom sila lagi, ang ginagawa nila, kain sila ng kain. So, nagkakaroon sila ng weight gain. Then, experiencing yeast infection. So, related to dun sa pag-ihi natin. Ihi tayo ng ihi. Then, yung ihi natin, kasi marami siyang sugar content. Kasi ayun yung way natin para ma-remove yung sugar natin sa body natin. So, kapag maraming sugar doon, nag-a-attract siya ng maraming yeast. Naka-experience tayo ng yeast infection. So, for the next slide, we have complication. So, ano ba yung part sa body natin na nagkakaroon ng complication kapag diabetic tayo? So, the first one is eye, followed by nervous system, heart, and kidney. So, na-mention ko kanina yung sa blurred vision, dahil kulang yung supply sa mata natin, yung mga blood vessel natin, nababarahan na. Isa sa mga yun is yung nagsusupply sa eyes natin. So, ang nangyayari sa mga diabetic patient, nagkakaroon ng blurred vision, katarata, glaucoma, worse condition, nabubulag sila. Dahil tumaas yung blood sugar nila, kulang yung supply ng dugo doon sa part na yun. Then for nervous system, regarding din siya sa supply ng blood sa atin. So kapag hindi enough yung blood supply sa mga area or dun sa area sa mga end natin, sa mga distal end natin, like sa hands or sa feet, so, ang nangyari, nakaka-feel ako ng numbness or pain. So, sasabihin niya, ma'am, normal lang po yan kasi may diabetic patient ka po. So, for heart naman, dahil yung dugo nga nila is malapot, ang nangyayari, nagkakaroon ng clot formation dahil nga sobrang lapot niya. So, pag nag-increase yung blood pressure mo, kunyari, ito yung blood vessel mo, then nagkaroon ng kalat dito kasi ang bagal ng pag-flow ng dugo mo. Then there are certain situation na bila ka na lang hinay blood. So yung pressure, tataas yung pressure, yung blood clot na nabuo dito, sasama siya sa bloodstream. So pupunta siya dun sa mga maliliit na blood vessel natin. Ang worst, kapag pumunta siya sa heart, naapektuhan yung heart natin, or in other cases, napupunta siya dun sa mga blood vessel natin sa brain natin. Kaya yung iba, nagkaroon siya ng sakit sa puso, yung iba naman na stroke. So kasi kulang yung blood supply. Then for kidney, dahil mataas yung blood sugar natin, si kidney nahihirapan siya i-filter yung dugo na meron tayo. So over time, nag-overwork si kidney natin, napapagod din siya. So nagkakaroon ng kidney failure. So those are the parts of our body na
nagkakaroon ng complication for diabetic patient. Then for the treatment, syempre maintain normal glucose and control cholesterol. So in that way, malilesen natin or ma-prevent natin yung pagtaas ng blood sugar natin. And of course, monitor blood sugar and watch their diet. So, minsan yung iba, monitor nga nila yung blood sugar nila, pero yung diet, ito yung ano ko, yung blood sugar ko. Sige, hayaan mo na, kakain na lang ako. Hindi nila alam, sinabi lang ni doctor, i-maintain mo yung blood sugar mo, pero dapat meron ka ring discipline sa mga kinakain mo. Then, dapat then physically active, monitor oral medication, and manage weight and stress. So, syempre kailangan mo rin ng exercise. Then kung pinainom sa'yo si doctor na maintenance na, itik mo lagi yon. Kaya binigay sa'yo ni doctor yun kasi kailangan mo talaga yon. Then i-manage mo yung pagtaas or pagbaba ng weight mo. Lagi mo i-monitor yon. Then i-report mo kay doctor kung anong progress sa weight mo. Then syempre, iwasan din yung stress hanggat maaari para hindi siya makapagdagdag dun sa present condition na meron ka. Then, sa mga ibang patient, pinag-administer sila ng insulin via pump and most usually ang ginagamit na through injection. Through injection kasi ito yung pinaka-fastest way para ma-absorb ng katawan natin, may insulin na, pwede ko na magamit yung sugar sa blood ko. Then, for type 1 diabetes, ang ginagamit nila lagi is yung insulin. Then, for type 2, can be controlled by diet kasi ang type 2 is related nga lang siya sa lifestyle, pero in severe cases, for type 2 kapag medyo malala na yung or medyo mataas na yung blood sugar niya, nire-require na ni doctor na mag-inject ng insulin. Then, syempre, sabi nga nila, prevention is better than cure. So, for type 1, sad to say it cannot be prevented, but the complication itself can be prevented or reduced by regulating the blood sugar. And of course, syempre, samahan mo na rin ng proper diet. Then for type 2, preventable disease naman siya through low fat, high fiber. So dapat ang kainin lang is yung healthy na foods. And for gestational, dun sa mga patient na diabetic pero buntis sila, syempre maintain mo na yung health diet and doing blood testing every day para ma-monitor mo yung blood sugar na meron ka. Syempre, para hindi na rin maka-affect sa baby. And we have the foods to avoid and foods to eat. So, syempre, na-mention ko nga kanina, iwasan mo yung mga heavy foods, especially yung mga carbs, no? Kasi ito yung mga reason ba tumataas yung blood sugar mo? Kasi meron silang high sugar content. Ano po yung mga foods na may high sugar content? Many fried and processed foods, refined sugar, and sugary drinks. Salty foods, hindi naman siya, pero nakaka-apekto sa kidney mo. So, better to avoid na lang din. Then, alcohol na rin. Then, the foods we need to eat. And syempre, green and leafy vegetables, whole grains, fatty fish, beans, probiotic yogurt, and sweet potato. So, ito yung mga pwede mong i-alternate or i-substitute dun sa mga nakasanayan mo na pagkain. Pero alam mo sa sarili mo, sinabihan ka naman ni doctor na bawal ka na niyan. So, ito yung mga pwede mong i-substitute sa kanila. So, that's all for today. I hope you learned something from me. And once again, I'm Rachel and leaving you a message that you don't need to add more sugar in your life because for me, your smile is enough to make my day sweeter. So for our next week clinic topic, it is about diabetes insipidus. So I hope to see you again and thank you and goodbye.